This is a motorcycle that you can stare for 10 minutes or 10 years nang hindi ka naman magsasawa dahil sa kanyang timeless and vintage design. If you want that chill riding, na ramdam mo talaga yung grunge ng motor, perfect to para sa yun. Talagang mararamdaman mo yung whole riding experience dahil sa tunog ng makina at sa minimal and the little vibrations on some part of the motorcycle. This is something that you can consider. Talagang ibang-iba yung feeling. Yun na nga, kagandahan nito, may angkasa na. So hindi na magagalit yung misis mo pag itong bibilhin mo. Marami sa atin gusto mag big bike, pero marami din naman kaposahit. Kaya naman sa araw na to, naisipan natin mag-feature na isang motor na maaring swak para sa'yo. What we have for today is the Bristol Bobber 700. Isang lowrider na vintage in design. Tingnan natin what this bike has to offer. Ang unang-unang mapapansin mo dito sa bike na to, kaya naman yun ang una natin pag-uusapan, is yung forma. As I have mentioned earlier, itong bike na to will stand the test of time in terms of design. Kasi kung titingnan mo ng kabuuan, what you will have is really a vintage looking badass. Yung mga tipong mga early days of riding, ito yung diskarte o yung datingan ng mga motor. Simulan natin sa harap. Pagdating sa harap, very classic in design. Round headlight to mga brother, pero hindi na siya bulb type. LED na yan. And then, meron tayong mga malaking mga signal lights or winker lights. Still, pays homage dun sa pagka-old school niya. Pagdating naman sa ating manibela, malinis. Naked handlebar, coated by black. Pagkatapos, mapapansin natin dito sa kanyang handle grips, defined. Ganito rin eh. It's either leather or ganyang definition or accent yung mga handle grip, yung mga motor ng panahon na yon. And now, titingnan naman natin, pagdating naman dito sa side mirror, isa to sa mga improvement or masasabi nating iniba comparing the Bobber 700 dun sa predecessor niya na Bobber 650. Tapos, okay na rin naman yung shape niya. Actually, either way, I was thinking kung round shape yung side mirror, okay. Pero itong shape na to, it also blends well dun sa overall aesthetics ng motor. Now, heading over to the side, pagdating naman sa gilid ng motor natin, very classy, very minimalist. Imposing yung kanyang tank, pero minimalist lang yung embossed na Bristol emblem right here. Meron din tayong tank pad dito, actually rubber tank pad na yan, na nakakatulong sa pag-grip dito sa tangke natin mismo. And pagdating naman dito, naked part, you can still see some of the frames but painted in black and gray, silver, yung parts ng engine na visible dito. So it just adds bareness dun sa overall design ng motor. And then over here, meron tayong Bobber 700. So nakapula yung 700. Ako personally, I would have loved it siguro kung gold, di ba? Para mas rustic yung dating niya instead of this being red. And tingnan niyo naman yung seat nito mga brother. Yung seat ng Bobber 650 before has a similar forma, has a similar structure. Almost floating seat yung dati, pero ito naka-incorporate na siya. Parang medyo floating pa rin siya dito. Ayun, may space pa rin siya. Kasi yung bolt niya nandito lang. Pero yung shape niya, tama yung lapad niya. And one of the differences ng Bobber 650 sa Bobber natin ngayon is the Bobber 700 now has a built-in pillion seat. Meron ng angkasan. So kung yung dati kasi mga pang-single lang yun eh. Ito built-in na yung kanyang angkasan. And maganda, the diamond shape accent dito, and then the matte rough edges also helps pagdating dun sa keeping in place ng ating angkas. And then, right over the rear, pag tinignan natin, ito yung sinasabi kong rustic yung design, yung ganyang kulay, di ba? May branding na Bobber also dun sa seat natin. Meron din dito. And then, to complement the overall shapes na meron sa motor na to, consistent yung round. So we have the round tail light and brake lights and the signal lights as well. Tas yung tire hugger na to buo. Metal to mga brad. Ayan, so hindi siya plastic. Again, it just gives out that old school vintage feeling dito sa motor. Isa sa mga noticeable pagdating sa looks is the dual exhaust on both sides of the motorcycle. Talagang lakas ng dating. Tingnan nyo ha. So, we have a minimalist exhaust dito. Black lang siya, blends well, tapos padiretso lang. So, kumbaga, simplistic lang yung approach.
pero present siya on both sides. So ang lakas maka-low rider ng motor na to. So overall, this is a motorcycle that you can stare for 10 minutes or 10 years nang hindi ka naman magsasawa dahil sa kanyang timeless and vintage design. Marami akong mga accessories na magpapaangas pa sa looks nito, like, you know, leather saddle bags, leather front bag, and stuff like those. Nasa sa inyo na yun. Pero as it is, stock look, maganda na siya. Now, pagdating naman sa makina ng motor na to, maangas din. Kasi mas malaki na yung kanyang displacement versus the Bobber 650. Itong Bobber na to, mga brother, this now has 693cc, liquid-cooled, dual overhead cam, twin-cylinder at 4-stroke engine na kayang mag-produce ng power na 55 kW at 8,500 RPM. At pagdating naman sa torque, meron tong 68 Nm of torque at 6,500 RPM na merong 6-speed manual transmission. EFI na rin yung makina nito, mga brother, that, you know, for me, the expectation is better response time and of course, better fuel efficiency. Pagdating naman sa kanyang fuel efficiency, mga brother, from the 1,000 kilometers that I've been using this, I was able to produce right around 17 to 18 kilometers per liter. So, pwede na pagdating sa 700cc motorcycle. Pagdating naman sa actual usage ko nito, so I've been using this driving around, actually Bulacan and some, may mga medyo nagko-coffee-coffee tayo na tatawid tayo at babagtas tayo ng expressway. The acceleration for this one is something na hindi siya panghatawan. Kumbaga, if you are going to overtake and you are maintaining, let's say, nasa 3rd, 4th, 5th gear ka, pag ikaw ay nag-throttle, merong mga half a second wait time, hindi ko masabing delay na tsaka mo siya mararamdaman yung punch niya. Parang nakikita nyo ngayon sa video. So pag throttle ko, tsaka pa lang siya, half a second, tsaka pa lang siya arangkada. Pero pag nakabuelo na siya, mas mararamdaman mo na yung speed niya. In terms of the actual vibration, pagdating ko na sa mga 100 kilometers per hour, I can feel the vibrations sa aking handlebar. Maybe that's why, to dampen it up, medyo rubber na talaga at saka may accent na yung ating handle grip. Pagdating naman sa seat ko, nararamdaman ko yung a little vibration somewhere around 120 kilometers per hour. And maybe it's part of the whole experience of riding a vintage motorcycle kasi yung mga bago natin ngayon, sobrang lambot, sobrang stable na. Ito, you will feel that grunge from the engine while you are riding. And for the top speeds, hindi ko naman binibili ito because obviously we are in a public highway. But so far, I was able to get around 170 kilometers per hour. And I would say easily kasi hindi ko naman talaga sinasagad yung pagpiga dito sa motor na to. So if you are someone who's looking for yung wala talagang vibration, maybe this motorcycle is not for you. But if you want that chill riding, na ramdam mo talaga yung grunge ng motor, perfecto para sa yun. Talagang mararamdaman mo yung whole riding experience dahil sa tunog ng makina at sa minimal and the little vibrations on some part of the motorcycle. This is something that you can consider. Talagang ibang-iba yung feeling. Alright, heads up mga brother, na ito nga pala, sabi nga natin, may 6-speed transmission to. Baka lang manibago kayo kasi sa pagkambyo ng motor na to. So ito, makita natin yung gear. Hindi ito yung tinatawag natin nating mga Pinoy na disungkit, wherein kapag nag-1 down tayo, tapos yung mga 2nd gear up to the 5th, 6th gear, pag-disungkit na gano'n. So nakikita nyo, it's still an option, kasya pa rin yung sapatos ko, pero mahirap siyang sungkitin. Kasi yung Bobber is really designed na merong rear pedal dito. Ito ngayon yung ating pang shift up. So in this case, ganito siya. First gear, and then yung 2nd gear, ito na yung tatapakan natin yung rear pedal. 2nd, 3rd, 4th, and 5th, all the way to 6th. Tapos pag magda-downshift, obviously, yung front pedal naman para mag-downshift. Yan. Again, pwede nyong sungkitin, pero sa experience ko kasi nahihirapan ako. Nung nasanay na ako na front and then back pedal, mas madali na siyang i-control, mas madali na mag-upshift, mag-downshift. So, it's another thing that you have to get used to when using this motorcycle. Whew! Init! Pagdating sa brakes mga brother, so what we have in front is a single disc brake. Actually, malapad yung diameter ng kanyang disc brake, good enough
para mag-provide ng additional or dependable stopping power para sa type of engine that we have. And then pagdating naman sa likod, single disc brake pa rin tayo. Yan, so a little smaller in diameter compared to the front one. But take note mga brother na ang motor na to ay dual channel ABS. So front and rear is ABS channeled, which adds safety. Ngayon, pagdating sa experience ko, yung pag sa rear ko, binibigla ako ng preno, hindi kaagad siya kumakagat. Kumbaga dapat mas malalim yung pagkakapiga ko dito sa brake na to para kumagat. Pero mas active, mas sensitive naman yung ABS pagdating dito sa front brake. So in terms of you riding this one, kapag may mga emergency brakes na kailangan mong gamitan to, is wala, front talaga, combination na rin lang ng rear. Kasi yung front, mas mag-activate siya. Siguro ang sa akin na lang, what I could see as a possible improvement is dahil this has a 693cc engine displacement, medyo malakas na rin siya. So mas maganda rin, lalo na kung galing ka sa hataw, is maganda kung meron siyang dual disc brake na yung harap natin. But just the same, itong mga bobber type motorcycle, hindi naman talaga ginawa para sa bakbakan. Chill ride lang. So kung ganun lang naman ang riding style mo, single disc brake with ABS would be enough for you. Pagdating naman sa tires and wheels mga brother, sa harap meron tayong sukat na 120/80/17. Ang maganda nito, instead of having mags, meron tayong spoke wheels. Yan. So hindi mo naman dadalhin to sa mga adventure riding or soft trail dahil mababa ang ground clearance nito. But in terms of looks at saka yung flexibility ng mga rides na nandito, mas bagay dun sa bobber natin. So mas na-appreciate ko yun kaysa sa mags. Pagdating naman sa likod, what we have at the rear is 150/80/16. So parang fat tire talaga, mas malakas yung dating, lalo na if you're viewing the motorcycle from this angle, yung galing talaga sa likod, mas swabe yung datingan niya. Just the same, spoke wheels pa rin. Ako naman, I didn't have any episodes na nadulas ako using this one, and siguro masasabi ko na rin, hindi ko naman talaga kinorner at banking tong motor na to dahil nga mababa yung kanyang ground clearance. Medyo low rider yung datingan nito. Pero kung simpleng chill ride lang, na maneho ko na rin to sa ulan, sa mga basa-basang kalsada, wala namang episode wherein nadulas ako. Pero hindi ko na rin sinagad na i-banking or i-corner to ng aggressive si Bobber 700 kasi hindi naman talaga siya para doon. So sa mga naka-Bobber dyan, and if you really tested yung pagkamakapit ng gulong nito, i-comment nyo sa baba kung kumusta nga bang performance ng gulong. Ngayon, pagdating naman sa suspension, meron tayong dual shock sa likod mga brother. Ayan o. So, makikita natin, this is still adjustable. Ito, yung dual shocks natin. And then, before ko i-share sa inyo experience pagdating sa suspension, tingnan muna natin yung harap. Sa harap, we just have a telescopic fork na balot na rin itong rubber bushing na to. Yan. So, pagdating sa suspension, I would say this is one of the areas where the Bobber type motorcycle from Bristol can improve kasi talagang dito sa motor na to, mararamdaman mo talaga yung tagtag. And it doesn't have to take sobrang mga lubak-lubak na kalsada para masabi mo na okay or hindi ang suspension. Kasi masasabi natin, for my weight, about 97 kilograms, ramdam ko yung tagtag niya. So, this is not something na dadagin mo sa mga kalsadang malubak talaga dahil ramdam na ramdam mo both sa front at rear yung kanyang suspension. I have asked around kung meron bang mga suspension upgrades na pwedeng gawin dito sa Bobber 700. So there's a certain brand na pwede mong ikabit dito, pero yung maipapalit mo, ang alam ko dito is yung may pressure canister na may baso kasi mas maganda yung adjustment nun, mas magpe-play siya. Yun nga lang, I'm not sure if for a Bobber type motorcycle, if magiging trip mo yung may pressure canister yung motor mo. Kasi iba pa rin yung looks pag, plain old suspension style lang yung meron tayo dito. Alright, pagdating sa features mga brother, sabihin na natin ng totoo, wala masyado na features tong motor na to kasi it just gets you from point A to point B with enough power and style. But if you're going to ask me, pagdating sa kanyang panel, ang na-appreciate ko, digital na. So, very visible. Kita nyo, katanghalian tapat ngayon, very visible yung speedometer natin. The gear indicator is something that I appreciate. Yan, tsaka yung ating RPM
reader. We also have the clock and then the odometer right here, and then some of the indicators. So pretty much, it is what it is. Sa mga nagtataka, kagaya mo ba, meron tong charging port. Ayun o, nakatago lang siya. Usually kasi mga charging port, nasa panel na. Pero yan, for those of you who will be using yung mga gadgets or mag-charge ng mga gadgets, meron yan tayo dito. And for the gas tank, meron tong 15 liters worth of gas tank. So kita nyo naman, malaki yung tanke niya and it matches the overall look. Yan. Ako nga pala, pagdating sa tank cover na to mga brother, ito yung natatanggal kasi old school talaga. Ayun, no? Yan yung mga old school type na tanke, yung talagang di angat pa talaga. Yan. Pero wala namang problema, so lang hindi mo mawala yung takip, goods pa rin siya. Din nga, very minimal features kasi ito yung tipong low rider, chill ride motorcycle that you can have na hindi mo naman talaga kailangan lahat ng mga high-tech features na pwedeng ilagay sa isang motor. Alright, dagdag ko lang mga brother, not necessarily a feature but a heads up. Pagdating sa signal light ng motor na to, baka lang malito ka. Tingnan mo. So, kadalasan ang signal light ng mga motorcycles these days nandito lang. 'Di ba? Ito lang yung lever niya. But para sa bobber, para makapag-signal light ka ng pakaliwa, pipindutin mo to. Ayan. Tapos, pag magsi-signal light ka naman ng pakanan, pipindot ka naman sa kanan. Yan. So, para tanggalin mo naman siya or hindi ka naman magsi-signal, gusto mo mawala yung signal light mo, pindutin mo lang siya ulit. Yan. So, it's something that you have to get used to kasi, di ba, yung signal light natin talagang nasa kaliwa na. So, nung una, medyo nagigito pa rin ako. Ginagamit ko na, ganito rin yung Bobber 650. So, sa una lang talaga nakakagito, pero makakasanayin mo na rin. Ang nakikita ko lang na disadvantage doon is, usually, eto kanina lang, nung papunta ako dito sa may shooting location natin, if I am turning or if I'm about to turn right, tapos nakagas ako, and then I have to signal to my right, medyo maraming activity yung kamay ko sa kanan kung saan nandun din yung throttle control. Pero yung mga old school type na ganitong motor kasi wala, ganun talaga yung design. So they just kept it as it is para to stand true to its true form. Ika nga. At ang hinihintay ng marami, sabi ko nga sa intro natin, is this is something na pwede sa mga shorter in height pagdating sa ating mga Pilipino. So para matansa nyo, I am 5'10" in height. Sasakyan natin itong ating Bobber 700 at kitang-kita nyo naman, mababa naman talaga naka-bend pa yung aking mga legs. Ang seat height nito is around 760 millimeters. So way lower than most of the motorcycle, even scooters that we currently have in the Philippines. So abot na abot. Pagdating naman sa actual riding position, gusto ko na malapad yung kanyang manibela. Just adds comfort, at saka mas madali siya i-control. Although pagdating sa kanyang turning radius, limited lang yung kanyang turning radius. It's not something na talagang masasagad mo. Yan. Kaya kumbaga pag mag-U-turn ka, kailangan mo ng buwelo pa rin talaga. But the seats are very comfortable, malapad. Kahit ako may kagaparan akong tao, pero sapong-sapo yung puwet ko. And yun na nga, kagandahan nito, may angkasa na. So hindi na magagalit yung misis mo pag itong bibilhin mo. For the riding position, I was expecting actually yung Bobber na medyo forward position. Pero awkward na, mapapansin nyo ganyan na. So ang ginawa ni Bristol dito, standard pa rin yung riding position, malapad yung handlebar, upright pa rin yung likod ko. So in terms of going on long ride, yung iyong overall ergonomics maganda kasi standard. Okay yung upuan mo, naka-upright ang position mo, malapad ang manibela mo. Pero if you are someone, let's say na madalas ka magpa-parking sa mga pataas, sa mga hindi masyadong pantay na kalsada, you have to consider the weight because this motorcycle weighs over 200 kilograms. So kung ito ay akayin mo at ipoposition mo sa parking, merong kabigatan to. If you have to take it in and out of your parking area, that is something na, lalo na kung mas magit-git ka sa akin, maaaring maging challenge sa'yo. So just make sure that you are park safely nang hindi ka masyadong, kumbaga wala masyadong alam mo yun, atras-abante na kailangan gawin kasi may kabigatan tong motor na to. And this is our motorcycle feature for the day. Ang init nasunog yung bunbunan ko, tinago ng araw. Alright, and that is our motorcycle feature for the day. This is the Bobber 700.
yung presyo, kagaya nyo, nakalimutan ko, no? This is priced at an introductory rate of 408,000 pesos. Tipid na, considering 700cc tong motor na to. So, sa tingin nyo mga brother, base sa mga napag-usapan natin, sulit nga ba tong motor na to? Let us know at pag-usapan natin yan. O paano? Hanggang dito na muna. Until our next video, ibigay muna kami namin. Napakainit! EFI na rin, EFI na rin yung makina to, no? EFI na rin yung makina. Meron tayong mga bloopers ha sa YouTube Pinasaga. 1, 2, 3, go. Ready, 3, 2, go. Hola!